Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayugaga Pilipinas, mayugaga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marbutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katuhuran, maayong aga good morning sa inyong atanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Lunes, Abril 13 tuig 2026. Ini ang ikaduha sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sa Abril tuig 2026. Sa kinaandan mga po ninyo tubtob alas 9:55 subong aga, ako ang inyong alagad JP Hervas. Sa aton mga sukitag paramati all over Western Visayas, mga listeners naton coming from the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Sumuman sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyan taman sa isang ayad nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabaten live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sumuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta na kamo mga biyan? Kamusta na ang nangin unang mga inadlaw sang bulan sang Abril? Kamusta ang kapaang sa inyo sining mga lugar? Subo nga medyo mataas lang sa aton nga heat index mga biyan. Sa hindi ka naman madugay, magakuha kita sa latest update sa Pag-asa Iloilo. Samtang good news para sa aton sining nga mga kauturan nga mga motorista. Mayara sa nga ginalauman nga rollback o kung paglubo sa presyo sa produktong petrolyo sumugod buwas nga adlaw. Inanunsyo mga biyan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang posible 20 pesos .89 or 20 pesos and 89 centavos nga paglubo sa presyo sa diesel, 4 pesos and 43 pesos or 4 pesos and 43 centavos sa gasolina and 8 pesos and 50 cents sa kerosene. Yari pumatayan pala natin mga biyan ang nangin payag. Balikan natin mga biyan sa hindi lang mamadugay ang ining good news no, nga ginhatag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang lauman nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Magamay lang ini para sa iban pero dako na ining bagay para sa mga regular nga mga nagapagasolina, especially nga malawig man mga biyan ang aton sining nga pag-agwanta
sa pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo kasunod gani sa sining kinagamo sa Middle East tunga sa pagpangatake sa US, Israel kag Iran. Ilauman naton mga biyan nga aton sining nga gobyerno padayon nga magatinguha para nga mapanubo pagid ang presyo sa produktong petrolyo kag mabalik sa normal ang tanan. Samtang nagahulat kita mga biyan, yari pamatian naton ang nangin pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Po sa ating mga minamahal na kababayan, meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Yun mga biyan, ang nangin pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tuhoy sa sining pagparubo sa presyo sa produktong petrolyo. Again, may rollback nga ginalauman buwas nga adlaw mga biyan. 4 pesos and 43 centavos kada litro sa gasolina, 20 pesos masobra dira mga biyan ang ginalauman nga rubo sa diesel, kag sa kerosene 8 pesos and 50 centavos kada litro. Ginhambal man sang presidente nga hindi sila mag-untat tubtob nga mapabalik ang presyo mga biyan sa produktong petrolyo. Ilabi na nga apektado hindi lamang ang transportasyon, pagkaon, kag adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang mga pumuluyo. Kag ginpahayag man sang presidente mga biyan nga ginalaumano nga magahatag ini sa dugang nga mga update tuhoy sa mga dugang nga tikang nga ipatuman sang atong nga gobyerno para maibsan ang mga pasanin o kung mga kabudlayan nga ginaatubang karon sa madamo nga mga Pilipino. Alas 9:11 sa aga. Nakip sa sining nga mga pagtiwa mga biyarang padayon nga pagparagtag sa mga fuel subsidy. Sa aton sining nga mga apektado nga mga tsuper both from the tricycle kag mga jeepney drivers mga biyan. Sa nagligad kasi man ako inyo maduduman ang aton sining Department of Social Welfare and Development ang nagparagtag mga biyan sa cash relief assistance sa mga tricycle driver sa nanaytuhay nga lugar sa Western Visayas, lakip na mga biyan sa Negros Occidental. Nakaparagtag sa masobra sa 40 milyones pesos nga CRA ang DSWD sa Iloilo kag Capiz. Ang ini nga pagparagtag ang ginhiwat subugod sa nagligad nga Miyerkules, Abril 8. Sa datos ng DSWD Field Office 6, masobra sa 8,400 ka benepisyaryo gikan sa Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City, samtang may 8,021 nga nakabaton sa kabugusan nga 40 milyones pesos nga kabugusan nga balor mga biyan sang sining nga ayuda. Sa mga nag-claim, 1,873 sa ila ang gikan sa Iloilo City, 2,433 sa Pasig City, kag 3,715 sa Rojas City. Kada isa mabera na baton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance. Samtang sa mga benepisyaryong wala nakabaton sang nasambit nga ayuda sang Abril 8,
ang DSWD ang nagpabutya mga biyan nga magahiwat sang special payout. Ang pagbaragtag sang sining nga ayuda kabahin sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mapektado ang palangabuyan sa tunga sa nagataas nga presyo sang gatong. So we look forward mga biyan nga ang mga jeepney drivers sa aton sining nga rehiyon which are considered most affected sa siniiyang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo will soon have the benefit sa dalom sa sining cash relief assistance. For the meantime, hulat-hulat kita no samtang gina-plan siya pa mga biyan ang mga dugang mga proseso para nga masiguro nga mangin matalunsay kag maathag ang pagparagtag sang sining ayuda sa aton sining nga mga most deserving nga mga driver diri sa Western Visayas. Samtang padayon man ang pagparagtag mga biyan sang fuel subsidy sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa aton sinin naman nga mga mangingisda. Ang nasambit iyang ahensya prior pa man sa paglala sa sining tensyon dito sa Middle East. May in place na mga biyan o kung may ginapatuman na iyang programa para nga alalayan ang aton sining nga mga mangingisda nga apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Luckily mga biyan no, sa iyang programa madamo na sa aton mga kulturan ang nakabenepisyo. Lapgip sa mga nakabaton sining karon lang ang 3 ka island barangay sa Banwas ang Ahoy. Ginakabig naman nga malayo na nga mga lugar. Pero ginatingwaan gid sa nga BFAR nga madamot. Ago di pagkita sa publiko mga biyan nga sa idalom sa mga pagtingwa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sararama kag wala sang mabayaan nga mga apektado nga mga Pilipino. Alas 9:10 sa isa aga. Sa aton nga pagparumbalik mga biyan, istoryahan naton ang pila ka mga updates gikan sa narituhay nga mga ahensya sa gobyerno. Nakip na mga biyan ang Padyak to Work initiative sa Department of Agrarian Reform Negros Island Region. Isa sa mga pagtingwa sa nasabit nga ahensya para nga maka-contribute sa wellness sang ila siniila nga mga empleyado at the same time sabat sang nasambit nga opisina sa panugyan sang aton sini nga presidente nga magpatuman sang mga tikang agud nga mapanubo ang gasto sa kuryente kag subong sa gasolina. Ini kagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you.
Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:22 na sa aga. Sige hapon ka pamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Abiyan, antes kita magpadayon sa aton sining nga mga hinun-anon tuhoy sa nanaytuhay matikang sa aton sining nga gobyerno para nga mabuhina na ang problema mga biyan o kung masolusyonan ang problema sa pagdaan sa produktong petrolyo. Check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon, especially nga may ginabantayan nga super typhoon outside of Philippine Area of Responsibility. Ano ang mga epekto sang sining bagyo sa gwa karon sang PAR sa aton sini iyang pungsod kag lauman man naton bala ang iling epekto diri sa aton nga rehiyon. Live subong sa aton nga linya to give us the latest update from Pag-asa, we have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Lunes, April 13, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern Luzon. Kag ang bagyo nga ginamonitor naton outside sang aton Philippine Area of Responsibility ay orihingan na siplatan nga may kalayon 2,580 km east of Visayas.
May maximum sustained winds ini nga 205 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 250 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 15 km per hour. So, diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat, pagpanagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to northwest, nga magadala sang makanay, tubtub makasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:40 kaginang aga, kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay ara sa may 39 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, talalupang doon ang padayon nga pag-baskog sang sining bagyong monitor karon sa Guasang Philippine Area of Responsibility to the point nga ginpahayag nga naging isa na ini ma'am ka super typhoon. Yes sir, nangin isa na ka super typhoon ang bagyo nga gina-monitor natin. Pero base man sa atin nga forecast model sir, manubo naman na ang chance ang magasulod siya sa atin nga park. Wala man siya ti direktang epekto sa atin as of now. I see. So even ma'am sa iya nga pagpalapit sa aton nga area, most likely ma'am hindi tagit ini siya mabatyagan nga super typhoon. Yes sir, manubo man ni nga maka-affect, manubo man ang chance ang maga-apekto diri siya sa aton. I see. Ma'am, ang heat index subong adlaw sa Lunes, you mentioned pila gani ma'am 39 degrees Celsius. Yes sir, diri sa Iloilo City ay nasa forecasted nga maximum heat index ay nasa 39 degrees Celsius. Sir. How about ma'am sa iban pa naton nga mga area diri sa Western Visayas lakip na sa Negros Occidental? Well, sa may Lagran, Hala, Carlota, Negros Occidental, sir, ang forecasted nga maximum heat index dito ay nasa 37 degrees Celsius, sir. Ang sa Dumangas niya, ma'am? Sa may Dumangas, sir, nasa 41 degrees Celsius. Ayun, suma sa mga taas-taas gihapon si Dumangas kumpara sa iban nga mga area sa Western Visayas. With this, ma'am, ano ang aton sining nga panugyan sa aton nga mga kauturan, especially sa mga lugar nga may mataas gid nga heat index? If possible lang, likwal natin ang magpatama babad gid sa init adlaw. Kag mag-inom kita sang madamo nga tubig, so stay hydrated kita. Kag magsuksok kita lang sa mga lightweight, light-colored clothing. Kag magdala sang mga protection sa init adlaw. Ayun, madamo yung salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa imo sini ma'am nga oras kag impormasyon sa Radyo Pilipinas. Welcome sir, kag maayong aga sa inyo sa lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it mga biyan ha. Isa na ka super typhoon ang ginabantayan nga low pressure area sa nagligad nga simana outside of Philippine Area of Responsibility. Pero the good thing mga biyan, despite sang pagbaskog sang sining bagyo karon, wala ini sang direkta nga epekto sa aton sining rehiyon. Nag-even sa mga lugar sa pungsod Pilipinas. Pero lauman sa gihapon mga biyan ha, bangod siyang wala man ini sa direkta nga epekto sa aton nga pungsod, ang ining super typhoon outside of PAR. So lauman sa gihapon ang mapaang nga paniempo diri sa aton nga pungsod. Particularly sa syudad sa Iloilo, posibleng magdangat sa 39 degrees Celsius ang kapaang na ma-experiensyahan subong iyang adlaw. 41 degrees Celsius naman sa Banwas ang Dumangas. And around 37 degrees Celsius mga biyan sa iban pa nga lugar sang Western Visayas kag Negros Occidental. So sa mga kultura naton nga may mga aktibidad no sa Gwa, especially sa mga Malawi gid ang pagdiner sa mga dalanon, sa mga lugar outside of the residence nga daw wala gid sa masilungan, mga construction workers, traffic enforcers, aton sini nga mga jeepney and tricycle drivers. No kag subuman sa aton sini nga mga sidewalk vendors.
So please lang pahuway-huway gid from time to time, mag-inom sa bastante nga tubig. At kung maglain ng pamatsyag, hindi na pagpadayo na pa ang inyo sini nga ginaubra, no? Magpahuway anay. Nagpabakurong gid ang inyo sini nga immune system subong madamo ang naglain ang pamatsyag bangod sang tuman nga kainit. 9:28 in the morning. Padayon mga abyan ang commitment sa Department of Energy bilang co-chair sa National Biofuels Board o NBB sa pagduso sa Sustainable Aviation Fuel o SAF Development sa giniwat nga first installment of the 2026 SAF Policy Development Workshop. Gintiglawas ang ahensya ni Renewable Energy Management Bureau kaga gin-emphasize nga ang papel sang SAF sa pag-enhance ang national energy security kag pagparabot sang dependence sa imported fuel. Para nga maduso pagid mga biyan ang mga priority action, isa ka multi-agency policy working group ang gintukod, bringing together the Civil Aviation Authority of the Philippines, Island Skies Alliance, Boeing, the Subic-Clark Alliance for Development, kag National Aviation Academy of the Philippines. Ang ini nga workshop mga biyan na further reinforce cross-sector collaboration kag nag-align sa mga efforts toward building a viable and globally competitive SAF industry sa aton sini nga pungsod. Balikan naton nga mga diskusyon mga biyan sa energy measures kag sa mga pagtiwa sa aton sini nga Department of Energy subong nga may ginatubang kita nga energy emergency. Mao na naton ang report sa aton sini nga Lodi nga si Marian Grace Arenieta tuhoy mga biyan sa PhilHealth gamot implementation diri sa Western Visayas. Ano bala ining PhilHealth gamot kag pila bala na ang nakabenepisyo diri kag sa diin bala magapadulong to access these services. Kuha nato ng live report ni Lodi Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. May ara na kita more than 30 ka mga accredited gamot providers no diri sa aton sa Western Visayas sa gimpagwa Lods no nga datos o kung listahan sang aton nga PhilHealth Region 6. Lods, may ara kita 4 nga accredited nga gamot no nga clinics or gamot drug stores no kung sa diin sarang maka-avail sa drugs and medicines ang aton man nga mga kauturan. Sa Aklan Lods, we have 4 accredited nga gamot providers. Sa Antique 4, Capiz may 9, Guimaras may 2, Iloilo Province may 8, kag Negros Occidental may yara sang 8. Lawagon lang naton Lods kung sa diin ini no nahamtang or sa diin pwede maka-avail ang aton nga mga kauturan nga mga PhilHealth members nga naka-register sa mga sa aton nga mga yakap clinics. So sa Aklan Lods, we have Dr. Rafael Tumbuco Memorial Hospital. May ara man kita Lods no sa Pharmacia ni Doc sa Kalibo, Aklan, sa K&A Drugstore sa Toting Ria Street, Andogao, Kalibo, Aklan, kag sa RA Imperial Pharmacy and General Merchandise sa JP Rizal Street, Poblacion, Banga, Aklan. Sa Antique Lods, yara no or pwede sila maka-avail sang ilang nga gamot sa Aptic Pharmacy sa Bugasong Antique, sa Barbasa Rural Health Unit and Birthing Center sa Barbasa Antique, lakip man no sa Essentials Pharmacy sa Patnungon Antique, kag sa San Vicente Pharmacy ini Lods na hamtang sa Anini Antique. Sa Capiz Lods, sarang sila no maka-avail sang ilang nga gamot sa Dumalag Super Health Center, Dumaraw Primary Care Facility, Poblacion Ilaya, sa Hospitalians Pharmacy sa Mambusaw, Capiz, sa H&E Pharmacy sa Sapian, Capiz, Micas Pharmacy sa Mambusaw, Capiz, sa Optic West Inspira Health Ventures Incorporated sa Rojas City, sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa Rojas City, Capiz, pwede man sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa Rojas City, kag sa Senator Gerardo M. Rojas Memorial District Hospital sa Dao, Capiz. Kag to kita Lods sa probinsya sang Guimaras, pwede maka-avail sang PhilHealth gamot sa Buena Clinic Pharmacy and Laboratory sa Buena Vista, Guimaras, sa TRI Drugstore sa Rizal, Hordan, Guimaras, while sa Iloilo Province Lods, sarang sila no nga maka-avail
sa 640 Pharmacy nga nahamtang inilod sa Commonwealth Street, Pasig City, kasi Simeon Aguilar Street and Commonwealth Street, Pasig City. Lakip man sa General Drugstore sa Pison, sa Mandurriao, Go Health Plus Pharmacy OPC sa Molo, sa Josa Pharmacy sa Barotac Nuevo, lakip man sa Comunidad Pharmacy sa Estancia, Lenos Drug Corporation sa Haro, Nico JJBO Pharmacy sa Rizal Street or Rizal Palapala 2, Iloilo City, lakip man sa May Max Marketing Ventures sa Hireo Street, La Paz, Iloilo City. Samtang lots no sa aton nga Negros Occidental, pwede sila maka-avail sa Alfredo Marañon Senior Memorial District Hospital sa Sagay City, Bacolod Queen of Mercy Hospital sa Bacolod City, Kawayan District Hospital sa Kawayan, Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City, sa Kabangkalan City Hospital sa Kabangkalan City, pwede man sa MC Trinidad Blessed Pharmacy sa Silay City, sa Rafa Pharmacy Corporation sa Talisay City, kag sa Rafa Pharmacy Corporation nga nahamtang naman niya lods no sa Barangay 2 Hermanas, Talisay City. So amo ini lods no ang lugar kung sa diin sarang no maka-avail ang aton nga mga kauturan sang PhilHealth gamot. For the information sang aton nga mga tagpalamati lods, ang PhilHealth gamot naton for a year sarang ini sila maka-avail 20,000 pesos. Pero klarohon nato lods sa kinahanglan ang PhilHealth member makakagtuan na no sa mga yakap clinics naton, and then makapakonsulta, maka first encounter, and then kung ano no ang resita sang ilang nga doktor, amo inilods ang sarang nila nga ma-avail sa aton nga mga gamot providers. Pero may listahan lang kita lods no sang aton nga mga medications, lakip diri no ang anti-hypertensive, anti-diabetics, anti-infectives, kag iban pa no naton nga mga gamot dapat accredited sa or dapat accredited nga mga listahan lang sang gamot ang pwede manila ma-avail. I see. Lord, sa talulupang doon, no, ang mas damo pa ang mga accredited nga yakap o na PhilHealth gamot facilities no, sa probinsya sang Capiz kaysa sa Yes. probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Negros Occidental. Yes, correct. And Lods, no, we have 9 no sa aton nga province of Capiz. Depende abin ni Lods no kung may ara kita bala sa mga clinics na nga nag-apply and then ready no sa pag kiti may ara kita, for example diri sa aton sa Iloilo City last time sa press con naton, ginpahayag no nga before ini siya gin launch Lods no ang aton nga PhilHealth gamot, kinahanglan ana nga kumbaga ang system bala kiti hindi niya kwarta ang mabaton sang aton nga mga kauturan, bali do iscan ini siya Lods no ihatag sang aton nga mga kliyente sa aton nga PhilHealth gamot, kag amo na siya Lord, sila ang aton nga mga PhilHealth gamot ang automatic nga mabuhin sa 20,000 pesos. So kung hindi ready ang aton nga mga gamot providers, hindi pwede ma-launch. So that's why siguro Lord sa probinsya sang Capiz nga madamo because nga damo ang ready na naton nga mga clinics, and hopefully Lords no sa mga masunod pagid nga binulan ma-launching or i-launch naman kita no nga PhilHealth gamot sa ibang pagid naton nga mga providers. And one thing I like sa probinsya sang Capiz sa idalom sa sining programa Lods kay mas madamo nga mga LGUs no. Kung tanawon daabi ang sa probinsya sang Iloilo, pila lang ka mga lugar no. We have Iloilo City, Yes. Estancia, we have Pasig kag Barotac Nuevo. Pero sa apat lang. Pero sa probinsya sa Capiz, they have from Dumalag, Dumaraw, Mambusaw, Sapian, may ara pagid sa Dao kag sa syudad sang Rojas. So Yes. mas damo kumbaga no, hindi na kinahanglan iya nga magpadulong pa sa Yes. syudad lang sang Rojas para maka-avail sang sining programa. Yes, amo ina Lods no ang aton nga tinutuyo sang aton nga PhilHealth gamot nga hindi na kinahanglan pa kumbaga nga magkagto sa iban nga mga lugar no ang aton mga kliyente para nga mag-avail sang PhilHealth gamot. And hopefully Lods diri sa aton sa province of Iloilo we have more than 40 no, lakip na ang component city ang Pasig City. Actually ang Pasig City Lods recent lang ini siya nga gin launch no ang aton nga PhilHealth gamot dira sa Pasig City. So hopefully Lods kabay pa no sa next naton nga update, madamo-damo pagid ang makabukas na no nga accredited nga PhilHealth gamot naton diri sa Western Visayas. Lods, mention mo kaina nga kung mag-avail sini kinahanglan nakapakonsulta Yes. sa accredited facility. What if Lods ang bulong hindi available sa amo sini nga pasilidad
kag available sa iban nga lugar. Kinahanglan niya man nga magpadulong pa sa magpakonsulta pa sa pasilidad sa nasambit iya nga iban nga banwa para lang ma-avail ang ining ayuda. Yes. Sa aton lods nga mga kliyente, kinahanglan nga register ka lang sa isa ka yakap provider, pero sarang di mo ma-avail ang mga bulong sa iba naton nga mga drugstore. So like for example, wala available, pwede gid no makaas kung diin no nga malapit nga mga lugar ang may ara sang available. Pero klaro naton lods sa mga PhilHealth members naton nga until now wala pa no nakapa-register sa yakap providers, isa lang gid lods no ang pwede naton mapa kung sa diin kita pwede maka-register nga yakap gamot like for nga yakap clinic, like for example sa Guimaras abi ikaw pero nagpuli abi ikaw diri sa Iloilo City, you need to wait lods no so I think mga next year pwede ikaw maka-accredit or maka-register sa another naman nga yakap clinic. I see. So bali one clinic lang lods Yes. pwede mo mapangayuan Yes. sa sininga bulong. Yes, sa isa kung sa diin ikaw lods no naka-register nga yakap clinic, dira ikaw mapa first patient encounter, like for example sa first patient encounter nimo, mareklamo abi ikaw ga sakit ang imo nga dughan or likod, and then requestan abi ikaw no sang laboratory sang imo nga doktor, kadto ikaw sa laboratory sa mga accredited no, like for example sa Medicos abi or sa diin pagid kung may available dira lods no or kung dala dira sa listahan ang gin-request nga laboratory libre, pero outside of that lods kinahanglan mo nga mag-shell out. And klaro ho naton lods sa like for example sa Medicos, that is a private lods nga clinic, so kinahanglan nimo magbayad sa or mag-co-payment sang 900 pesos. Pero kung public ya lods ang imo nga kagtuan abi, no need for co-payment. So ang 900 nimo nga ina lods good for 1 year na ina nimo nga mausar, like for example January to December pwede mo na ina magamit, depende sa pagpabalik-balik sa imo sang doktor. Pero kung sa dira lods no, kung sa dira nga private clinic like for example wala dira na dara ang gin-request ang imo nga doktor, pwede ikaw kahalin sa iban pero mabayad ikaw. I see. Lods ang 1 year nga pag kumbaga ang reckoning period sang 20,000 pesos. San una siya lods ma-replenish man? January 1 Yes. to December 31 bala ang regardless kung saan o kaya nagpa-register or kung saan o kala nagpa-register amo na ang pagsugod kumbaga sa imo nga 20,000 period. Nagsugod din na siya lods January, so dapat kinahanglan amo na gina-encourage gid naton no ang aton nga mga kauturan nga kung gusto ninyo no, or for example PhilHealth member ikaw wala ka pa idea, kinahanglan lods no nga as earlier no, subong pa lang nga tuig, like for example wala ka pa register subong nga March, kinahanglan mo nang magpa-register para ang for example magbayad ikaw 900 pesos nga co-payment, and at the same time ang PhilHealth gamot nimo magamit nimo until December. Ayun, Lods, we want to be inclusive sa sini nga programa. Balaan taman nga hindi tanan maka-access sa cellphone, hindi tanan may cellphone man tuod pero hindi man kabalo kung paano magpa-register. May ara bala Lods sa mga centers diri sa aton nga rehiyon kung sa diin pwede makapadulong ang aton sini nga mga kuturan para magpabulig sila parehistro sa sini nga programa. Yes, correct ina Lods no, sa mga kauturan naton nga syempre Lods hindi kabalo no or wala abi sang internet access, pwede gid sila maka-walk in no, sa aton nga mga public no or even mga private naton nga mga clinics para nga makapa-assist. I-share ko lang Lods no ang aton nga experience sa ako nga mother, wala man kami migin fill out nga form no online, but digto kami on site nag fill out no sang form kag naga-assist gid no ang aton nga mga yakap clinics diri sa Western Visayas. And once nga makapa-register ka, for example mo sa imo nga case no, nagpadulong kamo iya sa isa ka clinic, automatic Lods ma-avail mo ang serbisyo. Yes, correct ina Lods. Pag abot namon didto no, like for example no sa aton nga mga kliyente, pag abot didto sa aton nga clinic, mapalista ikaw, ma-wait lang ikaw dira no kung may available nga doktor no sa inyo nga clinic or sa private man o kon public, insigida ma-avail nimo, wala ikaw sang bayaran. Pero hambagani naton kung private Lods no, may co-payment lang nga 900 pesos, but for our mga public wala gid kinahanglan bayaran ang aton nga mga kauturan. So ayun ha, sa atong mga kauturan nga mga listeners nga perhaps nabudlayan gid sa paggamit sa cellphone o kung nabudlayan sa pag check sang siniiya nga website or application,
No, don't worry, mahimo gid nga makaparehistro ka makapabulig sa on-site nga registration. Yes, correct ina no kag i-share lang naton lods no nga as of February 18, 2026 lods ang aton no nga yakap or nakabayad na kita lods no sang more than 64 million pesos sa aton no nga yakap payment all over ina no Western Visayas, laki pa ang Negros Occidental. So halin ina 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026. For the information sang aton nga mga tagpalamati no naga-exist na ini ang yakap sang una konsulta ini lods ang tawag, but now no yakap ini siya. So yaman ang kalusugan sa aton no nga mga PhilHealth members. Ayun, Lods, madamo nga salamat sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ayun mga biyan, ang ginpapag-on pagin nga programa para sa ikong lawas, ang PhilHealth Gamot program sa aton sining Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Balik kita mga abyan sa mga pagtiwa sa ato nga Department of Energy, padayon ang paghiwat sang DOE sa hugot nga inspeksyon sa mga gasolinahan sa nanaytuhay nga lugar sa pungsod Pilipinas para siguraduhon ang proteksyon sa mga konsumer. Kaupod sang Department of Energy sa mga operasyon nga ini ang mga nanaytuhay nga mga lokal nga panguluhan nga nagaupod sa pagmonitor sang presyo sang produktong petrolyo, kag pagsiguro sang bastanteng supply, kag paggarantiya sa kalidad kag hustong takos sa mga produktong petrolyo. Para mga ganapabaskog sang DOE ang inspeksyon kag koordinasyon sa mga gasolinahan para masiguro ang seguridad sa petrolyo. Samtang nakipaghinon-anon si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa Department of Trade and Industry, nagintiglawas ng Undersecretary Mary Jean Pachico kag Director Che Carbonella. Kaupod ang mga panguna nga mga tiglawas sang sektor sang manufacturing sa nagligad nga Abril 10. Katiwan sila nga may istoryahan ang mga issue sa fuel kag logistics nga nakapekto sa presyon sang industriya. Kain pa siguro naman sang DOE sa mga partisipante ang bastante kag mapag-on nga supply sang liquefied petroleum products. Kagin talakay man ang mga bottleneck sa fuel sa ilan ka mga pila ka mga importante nga lugar, kag kinahanglanon sang mas mapag-on nga koordinasyon para nga masiguro ang padayon nga pagwa sang sining nga produkto. Ang pagsabat sa sining nga mapanghangkat ang makabulig man para malikawan ang delay sa operasyon, masuportahan ang nagapadayon nga negosyo, kag masiguro nga nagapabilin nga kasarangan sa publiko ang mga importante nga mga produkto. Kaangot sini padayon man ang pagbinuligay sa Department of Energy sa mga partner nga ahensya ka mga stakeholders sa industriya para nga maruso ang alalangay kag gilayon nga solusyon. Nakip diri mga abyan ang pagpanami sang sistema sang pagbaragtag sang fuel kag pag-explore sa mga energy efficient nga teknolohiya kaagay sa mga electric trucks bilang kabahin sang pagsaylo sang pugsod, padulong sa mas mapag-on, mas epesyente kag mas padayon mga biyan ang enerhiya sa aton sini nga pungsod. Samtang sa subong nga mga biyan nga madamo na sa mga kauturan naton ang nagapanumdong nga mag-shift sa electric mobility kung sa paggamit mga biyan sa mga electric vehicle. Ang Department of Energy mga biyan ang nagpahanumdom kag nagainganyo gid nga ipabilin ang safety sa inyo sining nga mga puluyan. This means mga biyan nga ang pagsiguro sa electrical system are properly installed by DOE accredited providers
gina-regularly check kag capable of handling sa mga charging needs. So parugyan sa aton sini nga Department of Energy nga magamit lamang sa mga dedicated charger, wala sang shared circuit, wala sang guesswork. Kag siguraduhon nga kwalipikado nga electrician o kung may tuod-tuod nga ihibalo kag experience sa mga biyanha sa installation sang sini nga mga charging system ang maga-install sa inyo sini nga mga lugar. Basta sobra naton ka excitement balabyan nga magamit sang electronic vehicle base ang nagatalakod sa aton sini nga mga balay hindi man mga authorized o kung wala sang eksperyensya. Make sure man nga na-check ninyo ang mga cracks, heat or loose plug nga posible present na gali sa inyo sini nga sistema before kamo mag-charge. Kag siguraduhon nga yara ini sa dry area, tidy cable kag zero clutter. So dapat mahipid gid ang inyo sini nga charging system. Kag kung mahimo mga banha, magamit gid sa mga tested, approved charging equipment. Di pwede nga naga-DIY ka lang da without asking kung safe ba lang imo sini nga gid-ubra. Kag syempre no power strips and no sketchy adapters. Kung mahimo mga biyano, hindi gid magamit sa mga extension cords sa siniiyang pag-install sang charging system. Ini nga mga biyan nga mga simple preventive steps kaangay sa mga lisensyadong mga electricians nga ma-assess sa mga inyong mga outlets kag pag-avoid sang mga unsafe connection ang magabuligid sang dako sa pagpabilin nga okay ang inyo sini nga puluyan kag ang inyong mangin salakyan. Kag mas maayo gid mga biyan ha nga antes kamo magbakal sa mga electronic vehicle no nagka-research kamo sa mga downside kag mga posible nga mga challenges nga inyo nga ma-encounter sa paggamit sang electronic vehicle. Kagano bala ang mga lauman ninyo mga abyan nga mga problema kag preparasyon sa siniiya nga mga possible challenges nga inyong ma-encounter. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Mabiyan sa bahin sang Negros Occidental, ang Department of Agrarian Reform Negros Island Region ang naglunsar sa nagligan nga Webes sang ila sini panibag-o nga inisyatibo, ang Padjak to Work Initiative. Ani nga programa isa ka dugang nga tikang sa nga nasambit iyang regional nga opisina bilang pagsuporta sa nangin paruwago ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magtipid sa kuryente kag gatong. Sinalom sang programa ginahaylo sang ahensya ang mga opisyal kag personal sini nga magamit sang bisikleta o kun bisan ano nga mga non-motorized transport sa ilang pagbiyahe pakadto kag pauli halin sa opisina. Suno sa DAR NIR luwas nga makatipid sa gasolina, dako man nga bulig ang programa agud mapabakod ang overall wellness o kun maayo nga panglawason sa mga empleyado. Antes ginlunsar ang Padjak to Work, nagpatuma na ang DAR NIR sang 4-day work week o kun 4 lang kadlaw nga trabaho kada semana sugod sang nagdigan nga Marso. At isa pa sa mga initiative sa idalom sa sini nga programa mga biyan in partnership sa ilang employees organization o kun union. O may ara sila iya may ginatanyag nga loan para sa ila sini nga empleyado for those nga nagaplano nga magbakal sang bike o para makaupod sa sining bike to work or Padjak to Work initiative. So this started last COVID-19 mga biyan kag ginabuhi sa nasabit iyang opisina para nga mainganyo liwat ang energy conservation at the same time maduso mga biyan ang mental and physical wellness sang ila sining nga mga empleyado. So kabayang madamo pa nga mga inisyatibo coming from the various government agencies sa Western Visayas. Lagip na sa Negros Occidental ang makit-an naton.
kag makahatag inspirasyon sa iban man nga mga pumuluyo nga i-apply sa ila sini adlaw-adlaw nga mga aktibidad. Ang paggamit sang kung pagpatuman sang 4-day work week no natalupang ba nato nga nangin na epektibo gid. Iti nakakinig gid sa presyo sa enerhiya ang aton sini nga mga opisina sa gobyerno at the same time nabuhin-buhinan ang traffic mabiyan sa adlaw sang Biyernes. Alas 9:53 sa aga, wala kita sang oras ginabilin sa aton sini nga pagpakalagad diri nagilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Abril 13, tuig 2026. Sa ngalan gilamang sa akon mga katuwang technical Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo